guys! So, nandito kami ngayon sa pinaka-showroom na bagong bahay namin. Yung reason nga pala bakit kami bumili ng bahay is for Austin the help. And this time, papasok na tayo dun sa showroom ng bahay na napili namin. So, nandito kami ngayon sa pinaka-showroom na bagong bahay namin, and meron lang kami inaasikaso na ibang papers, kaya nagpunta kami dito ngayon, and papakita ko sa inyo yung pinaka-whole community nung gagawing project para dun sa bahay na nabili namin. So, ganyan siya kalawak, and banda roon yung nabili naming community, and hindi pa siya totally developed, pero by next year we can start renovating our houses na. So this year tinatapos lang muna nila yung mga buildings, and they said na by the end of December matatapos na nila yung pinaka-structure, and then next year by October pwede na kami mag-start ng pagpapayos ng bahay. Yung pinaka-developer namin ay pasok siya sa top 100 na developer sa buong mundo, and nasa number 55 siya. So most of the projects dito na hawak nila sa China is sobrang big time talaga. Malalaki talaga yung mga projects na inawak nila, kaya sobrang kumpiyansa kami din na maganda talaga yung kakalabasan ng bahay. So try natin ipakita sa inyo yung ibang mga rooms nila dito. Yung pinaka-showroom lang, or yung mga example lang na pwedeng mong paggayahan ng bahay just in case na bibili ka ng bahay sa kanila. Pag-desisyon na rin namin bumili ng bagong bahay dahil in 2 years ay papasok na si Austin sa primary school, and ang maganda dito sa community nito ay lahat bago, even the buildings and even the malls and the schools itself ay bago. So akyat tayo sa 3rd floor, and try ko na maipakita sa inyo yung rooms dito. Papakita ko sa inyo yung showroom na bahay na nabili namin. Not necessary na ganun yung magiging itsura ng bahay namin, pero yung showroom na yun, papakita lang niya just in case na ganun yung bahay na kukunin mo, para magka-idea ka lang kung ano bang bahay yung gusto. Actually, sobrang na-amaze ako dito sa mga bahay and showroom nila dito sa China, kasi talagang pinagagastusan nila para actual na makita ng mga tao yung magiging itsura ng bahay. And this time, papasok na tayo dun sa showroom ng bahay na napili namin.
So, ayan yung magiging view. Pagkapasok mo, pwede ka maglagay ng shoe cabinet dyan sa pagpasok. It's up to us pa rin naman kung gagayahin namin siya o hindi. Kasi may mirror. And on your left, merong bathroom. So, dito yung pinaka-washroom niya. Yung washroom lang. So, kung gusto mo maghugas ng kamay or maglaba, dito yun. And then, meron ditong toilet. And meron din separate na shower. Bali dito sa bahay na ito, meron pala siyang 2 bathrooms and 3 bedrooms. So, on this side naman, makikita mo na yung dining area. Yan, dining area. So, 3 or 4 lang naman kami sa bahay. So, I think this will be enough for us. And this is the living room. So, ito yung living room niya. Not too big, pero enough na siya sa amin, kaya nga nasabi ko. And it's up to us pa rin naman kung paano namin siya i-design, how to make it bigger. But in this showroom, makikita nyo na parang sobrang dami nilang gamit. So, let's see kung ganito rin yung kakalabasan ng bahay na ipapagawa namin. So, andyan, pwede malagay dyan yung sofa or pwede ka rin magpagawa ng shelf dyan. And then, andun yung window. And then, pwede mo siyang i-remove yung pinaka-seats doon kung gusto mo para mas maging wider yung living room. And then, dito may lalagay yung television. Pero, ang plan namin ni James, hindi kami magti-TV, kundi yung projector lang. So, siguro magiging plain lang yung banda rito. And then here, there's the first bedroom or study area. They call it study area, not totally bedroom kasi small lang siya. Maliit lang yung room na to. Pero pwede mo siyang gawing room kung gusto mo. So, kung may bisita ka, pwede mo siyang gawing extra room for them. It's up to you kung gusto mo pagawa ng parang Japanese bed dyan. Not totally bed. Or pwede rin naman study area or computer area or gaming area or dressing area. It's up to you. Parang dressing room. So, nasa yun. So, ayan yung first room. And then, after the dining area here, you can see here the kitchen. Yeah, so here's the kitchen. So, the kitchen is not that big, just enough for you to cook. And, pwede ka naman maglagay ng mga shelves dyan to make it look bigger and maging wider yung space mo. So, merong stove and merong oven. And dito yung pinaka lababo and hugasan, and dito yung mga ibang appliances like rice cooker or anything na gusto mo idagdag. And then probably dito yung magiging pwesto ng refrigerator. So, ayan. After this side, pag dumiretso ka naman dito, makikita mo ang 2 bedroom. So, let's go first here sa possible na bedroom ni Austin. So, ito yung ideal na pwede maging bedroom ni Austin. So, ayan yung bed. And then, meron din siyang study area. And, ayan. So, basically, yung theme na gusto ko kay Austin is secret mo na. Pero, magiging based yun sa hilig niya. And, under the bed, meron mga storage. So, meron siyang drawer and pwede mo siyang paglagyan ng mga shoes. And itong pinaka-table niya, meron din siyang mga drawers kung saan pwede mo ilagay yung mga gamit. So, ayan. Next, let's go to the master's bedroom. So, dito yung master's bedroom. Yung master's bedroom, meron siyang separate na toilet. So, ito yung magiging toilet namin ni James. So, meron siyang shower area. Ayan. And then, meron din siyang toilet. And then, meron din siyang wash area. Ayan. So, let's go here sa master's bedroom. Ayan. Kung makikita nyo, meron din siya ditong parang extra na upuan. Pero, possible na papatanggal namin yun to make it wider. And meron siyang window. Ayan. Meron din siyang hanging light. And nandito yung pinaka closet.
Ganda ng closet niya kasi glass. Pero hindi ko sure kung bet ko yung ganito kasi parang if magulo siya sa loob, hindi mo siya ma-maintain. Makikita napakagulo ng loob. So, yung bed nila is ganito. So, possible hindi rin ganito yung mag-i-itsura ng bed namin dahil masyado siyang nakakakuha ng space. It will make the room smaller. So, maybe we will change this one. So, hindi kami magagantong bed. And, ayan. So, ito yung walls. And yung light. So, ayan. Ayan lang naman yung pinaka-itsura ng room namin. Nothing special. Pero it still depends on us how are we going to design the house. But sabi nga ni James, ako daw yung mamimili. So, magbabase siya kung ano yung gusto kong design. So, yung bahay nga namin pala is 100 square meters. And pwede namin siyang ipagawa na 2 bedrooms lang para mas malaki. Kaya lang, mas prefer namin na 3 bedrooms. Just in case mayroon kaming bisita is pwede sila magstay sa isa pang room. Yung reason nga pala bakit kami bumili ng bahay is for Austin dahil it will be just like 2 years from now, papasok na siya sa primary school and we need to find a house where kung saan malapit sa school niya, and itong community na to ay lahat siya bagong develop, even the house and the malls around here ay bago, kaya gustong gusto namin kasi para kaming nasa bagong lugar talaga. So ayun, lahat ng pinaplan namin is all for Austin. So probably we will just live here around 12 years, and then kapag it's time na for Austin to go senior high school or sa university, or kung magka-college na siya, yun na yung time na kailangan ulit namin bumili ng bagong bahay which is near to him para maalagaan, mabantayan namin siya, ganun. So, ayan, lahat na kay Austin. Sana maging happy siya dito sa bagong bahay namin. So, this house is 100 square meters with 3 bedrooms, 1 dining area, 1 living room, and 2 bathrooms. So, sana nagustuhan niyo yung simple house tour ko dito sa showroom ng future house namin. And let's just see what will happen next year. Yan lang. Bye! This is Erica in China na nagsasabing paalam. Goodbye. Say, Jen. See you on my next video.